Ngayon mga mommies, magsimula naman tayong pag-usapan hindi dapat gawin ng mga mommies lalo na do sa mga bata na to na merong allergic rhinitis at nagpo-post nasal drip kaya siya paulit-ulit na umuubo. Pag-usapan muna natin yung mga hindi dapat nating ginagawa. Unang-una, ganito na nga ang anak mo, may plema na nga, 1-2 linggo. Kaso, ganito ang mga linya ng mga mami sa akin. Doktora, binigyan ko na po kasi ng ganitong na gamot. Pero, hindi pa rin nawawala ang ubo niya. Just to reiterate, yung mga gamot na to ay karaniwang mucolytic. Ano po ba ang mucolytic? Ito po ay pangtunaw ng plema. Kung ang bata ay meron ng plema sa lalamunan at bibigyan mo pa po ng gamot na pangtunaw sa plema, anong mangyayari? Di lalo pa pong dadami ang plema. At meron po kasing mga gamot beyond 5 days na binibigay natin, lalong nagkakaroon pa sa ng plema. So, imbis na tumigil ang ubo, lalo pong inuubo ang mga batang ito. Kaya talagang expose sa akin ang pagbibigay ng mucolytic, lalo na kung ang pag-uubo at plema ay dahil sa postnasal drip na dahil sa allergy. Mga mommies, tandaan po natin, ang bawat gamot ay mayroon pong indikasyon. Kung ang pinanggagalingan ng ubo ay allergy, ang kailangan po nito ay gamot na para sa allergy. Hindi po mucolytic. Ano po ang usually binibigay nila? Ito po yung mga gamot. I have nothing against this medicine. At ito pong klase ng gamot na to ay pwede talaga namang gamitin sa mga batang may ubo. Pero, hindi para sa allergic rhinitis. Ito yung mga carbocysteine, guaifenesin. So, ito po yung mga klase ng mga over-the-counter medicine na binibigay natin sa mga batang may ubo. Pero tandaan nyo, meron lang pong certain indication at age-appropriate na mga gamot na dapat binibigay sa mga bata. Kaya tandaan, check up muna kay doktor bago bigyan ng mga mucolytic ang mga bata na ito. Number 2 na binibigay na most common maliban sa over-the-counter na mucolytic ng mga mommies, ito po yung mga herbal medicines na nakagisnan na daw nilang ibigay sa kanilang mga anak na sabi ni kapitbahay, sabi ng matatanda, sabi ng mga manghihilot na binibigay nito, ito yung ampalaya. Ang ampalaya po ay isang klase ng gulay. Ito po ay magandang pang-control ng mga blood sugar level ng matatanda, pero nakita sa pag-aaral, vitamin C po ang laman nito, hindi po para sa allergy. Isa pang gamot na binibigay ng mga ating mga subscriber na palaging sinasabi sa akin dito sa ating mga comment box na binigay ko dun sa anak ko na wala naman ng ubo nung nakaraan pero ngayon hindi na nawawala. So ibig sabihin, itong mga dahong gamot na to katulad ng herba buena, oregano, etc. Ito po ay mga mga herbal spices na binibigay natin sa ating na pwedeng idagdag naman talaga sa pagkain, pero hindi po siya dapat nililigis at kinakatas at binibigay sa bata sapagkat yun nga po, hindi po direktong gumagaling ang bata sa pagbibigay ng mga gamot na ito. Ayan pa nga mga mami, maliban sa binibigyan ng mucolytic, pangalawa, binibigyan ng mga dahong gamot. Mami, kung ang anak mo hindi nawawala ng ubot sipon at allergies, makating ilong, hatsing ng hatsing, kailangan tumingin ka sa iyong paligid. Ang iyong bang paligid ay maalikabok. Ang iyong mga kortina ba ay matagal na, 2-3 buwan nang hindi napapalitan at hindi man lamang naipapagpag sa labas. Importante po ang alikabok kasi yung mga tumiib na alikabok, ito po yung nagkakaroon ng mga dust mites na possible na trigger ng allergy, particularly allergic rhinitis, mga ilalim-ilalim ng bahay. Baka kailangan mo namang mag-general cleaning, lalo na kung maraming inis sa inyong bahay, mga mommies. O meron pong mga tumitiim na mga molds sa inyong mga paligid, minsan po mga old paints yan. Lahat po yan pwedeng maging cause ng allergen na nasa paligid lang natin at karaniwang nasa loob ng bahay. Isa pa rin naman, mami, nasa loob pa rin, hindi pa rin tayo lumalabas
palabas ng loob ng bahay, ano? So, yung mga nagsisigarilyo, nagbe-vape, kung kayo naggagatong ng kahoy sa loob ng bahay, mga usok na maaaring talaga minsan yung mga, kung malapit tayo sa mga paradahan ng mga sasakyan, ayan, yung mga usok na pumapasok sa bahay natin, isa din yung cause ng allergen sa ating mga bahay. Meron nagtanong sa amin, okay lang po ba daw na ang aso ay nasa loob ng bahay? Nako mga mami, paulit-ulit kong sinasabi sa inyo yan, ano? Maganda lang ho kasi siguro nakikita nyo sa YouTube, sa TikTok, yung bata katabi ng aso na natutulog o yung pusa. Ang cute-cute tingnan, ano mga mamis. Pero kung ang anak nyo po ay merong allergy, nako, malaking no po yan. I suggest yung mga aso, pusa, as much as possible, hindi po pumapasok sa loob ng inyong tulugan. Kasi nga po, talaga pong naglalabas sila ng mga allergens na maaaring mag-trigger ng allergic reaction sa mga bata, lalo na sa mga maliliit na babies nyo, na lalo pa kung ipinapayakap nyo, pinapahalikan nyo sa aso. Minsan hindi ho siya, it's okay to love pets, pero yun po, you have to set boundaries, especially kung ang anak nyo po ay alam nyong merong allergy. Isa rin pong babalado sa mga mamis, kasi alam niyo po, yung mga mamis natin, gusto natin lahat mabango sa paligid natin. Minsan po, kapag sensitive ang bata, yung pong masasangsang na amoy na ginagamit natin, mga pabango, o kaya po yung mga fabric conditioner, minsan po, or detergents na pinanlalaban natin ng damit sa bata, minsan nakaka-trigger po to ng allergic reaction. Hindi man siguro immediate, yung palaging exposure nila maaari pong mag-trigger ng allergic reaction, katulad ditong allergic rhinitis. Okay, mga mamis, kasi nga minsan po may mga bata na talagang pawisin ng ulo, no? Yan ang reklamo sa akin ng mga nanay, ano? Naku, doktora, napakapawisin ng anak ko. Well, kaya ang ginagawa ng mga nanay, ayaw pawisan ng bata. Naku, todo ang aircon, may electric pang nakatapat. Tandaan niyo po, yung cold air na nanggagaling dun sa aircon at electric fan, sa una masarap po yun sa pakiramdam natin. Pero habang tumatagal po, pwede pong mag-dry yung ating daanan ng paghinga. And once na nagda-dry yun, gagawa naman ng secretions yung ating respiratory tract. Kaya nagkakaroon ng pagbabahing o kaya minsan po nagba-vasoconstrict or nagbabara pa yung kanilang daanan ng paghinga. Kaya importante po, i-regulate natin yung temperature ng ating aircon, especially ngayong panahon ho na medyo malamig na. Siguro pag madaling araw, medyo i-tone down na natin or patayin na natin kung medyo malamig na yung temperature ng kapaligiran natin. So, isa pa, kasi nga ngayon, tayong maraming mga okasyon na pinupuntahan, ang mga bata, syempre, walang pasok. So, we tend to give them, sabi nga, ngayon lang masaya di ba? Pero kasi nga, yung ibang mga bata, pag sobrang pagod din, yan, minsan yung sobrang pagod, or minsan magsuswimming, yung lamig, kasi malamig ho ang tubig ngayon, especially this time of the year. So all of that, yung mga, po rin yan, related din dun sa mga shifts of temperature na maaaring hindi kaya ng katawan ng bata. So pwede rin po again mag-trigger ng mga congestion o kaya parang dry cough sa mga batang to. Kasi nga, although malamig ngayon, mainit sa tanghali, mapansin natin may mga insekto, may mga lamok. So, tingnan, gumagamit ng katol, yung mga insecticide. Kasi syempre, ayaw din natin na madengue, lalo na kung medyo malamok dun sa lugar natin. As much as possible, kung gagamit po kayo ng ganitong mga klase ng mga chemicals na kailangan nyo spray sa sa paligid, para i-control ang mga insektong to, tandaan nyo, make sure na yung bata wala dun sa lugar for the next 2 to 3 hours. Buksan yung mga windows at kung kayo mag-spray, meron pong electric fan na umiikot para po yung bata hindi ma-expose sa ganitong klase ng chemicals. Kasi medyo, po sila, yung mga chemicals na to, hindi rin po maganda sa ating nasal passages. And yun nga, pwedeng maging toxic din sa kanila. Ito po yung mga bagay na dapat maiwasan natin, ma-expose yung anak natin kung siya po ay may allergic rhinitis. Kasi again, pwedeng toxic to sa kanya or makatrigger to ng allergic reaction sa kanya.
Ang channel na ito ay ginawa para magbigay ng dagdag kaalaman ukol sa kalusugan ng mga bata. Hindi po ito ideal na plataporma para sa konsultasyon, lalo na po sa mga kalagayan na nangangailangan ng agarang lunas. Upang magpa-check up, makipag-appointment po lamang sa doktor sa inyong lugar.